Pirmahan mo na tumichi. I'm done playing house with a beggar like you. Hindi mo ba nakikita you are a stain on the Montenegro name and I want you out of my life. Now. Ang mga salitang iyon ay parang mga talim na bumaon sa dibdib ni Mercedes o mas kilala bilang Mechi sa loob ng munting tahanang iyon. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan habang hawak ang isang tray ng mainit na arroz caldo, ang paboritong pagkain ni Alejandro tuwing umuulan. Buong hapon niyang tiniis ang hapdi ng kanyang likod at ang bigat ng kanyang 7 buwang tiyan. Sa harap ng kalan tinitiyak na ang luya ay sapat ang anghang para gumaan ang pakiramdam ng asawa. Ngunit ang init ng mangkok na hawak niya ay tila naglaho na palitan ng isang nanunuot na ginaw na nagmula sa malamig na titig ni Alejandro. Dahan-dahang nanginig ang kanyang mga kamay. Ang puting seramika ng mangkok ay dulas na kumawala sa kanyang mga daliri. Bumagsak ito sa sahig at nagkabasag-basag sa libu-libong piraso. Ang malapot na lugaw ay humalo sa alikabok ng sahig. Tila ang pangarap niyang binuo nang may pagtitiyaga na ngayon ay isa na lamang kalat na kailangang itapon. Hindi niya naramdaman ang talsik ng mainit na sabaw sa kanyang mga paa. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at marahas na tibok ng kanyang sariling puso na tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Alejandro, anong ibig mong sabihin? Ang boses ni Mechi ay isang mahinang bulong, halos malunod sa tunog ng malakas na kulog sa labas. Magkakaanak na tayo. Sabi mo mahal mo ako kahit wala akong maibigay na yaman. Isang matalim na tawa ang narinig niya mula sa gilid. Lumitaw si Doña Consolacion mula sa anino ng pasilyo. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa isang gintong rosaryo, habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa galit. Mahal, huwag kang maging hibang, Mechi. Pinatira ka lang namin dito dahil akala namin ay may silbi ka. Pero tignan mo, pati ang dangal ng pamilya namin ay kinaladkad mo sa putikan. Alam namin ang lahat. Alam namin ginamit mo ang driver para mapunuan ang kakulangan mo bilang asawa. You are a disgrace. Tila huminto ang pag-ikot ng mundo para kay Mercedes. Ang paratang na iyon ay mas masakit pa sa anumang sampal. Tumingin siya kay Alejandro, umaasang makakita ng kahit katiting na pagtatanggol, ngunit ang nakita niya ay ang parehong pandidiri sa mga mata nito. Ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong pagkatao, ang lalaking pinili niyang paglingkuran sa kabila ng kanyang tunay na yaman, ay nakatayo doon na parang isang estranghero. Ang kanyang lalamunan ay nanikip, tila may malaking bara na pumipigil sa kanyang hininga. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang ipaliwanag na ang sanggol sa kanyang sinapupunan ay bunga ng kanilang pagmamahalan, ngunit ang kanyang dila ay tila paralisado. Unti-unting nanlabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang hindi pa man pumapatak, ay sapat na para lunurin ang kanyang pagkatao. Ang bawat sulok ng silid na dati ay puno ng pag-asa, ay tila naging isang malapad na bilangguan. Paano naging ganito kabilis ang pagguho ng kanyang langit? Paano naging ganito kasing lamig ng ulan? Ang mga bisig na dati ay kanyang kanlungan. Tumalikod si Alejandro at kumuha ng isang maleta na parang kanina pa ito nakahanda. Huwag mo na kaming pahirapan, Mechi. Sign the papers and leave. My mother is right, hindi ka nababagay sa mundong ito. Humanap ka ng kauri mo sa lansangan. Habang nakatayo sa gitna ng mga basag na seramika at natapong pagkain, isang tanong ang paulit-ulit na umaling-aungaw sa isipan ni Mercedes. Isang tanong na walang sagot, kundi ang hagupit ng hangin sa labas ng bintana. Sa loob ba ng 5 taon, sapat na ba ang pag-ibig para pagtakpan ang isang kasinungalingan o sadyang-sadyang bulag lang siya sa katotohanan? Ang puso ng tao ay mas madaling mabasag kaysa sa luwad na hinubog ng kahirapan. Huwag kang hahawak sa pinto, Mechi, baka madumihan mo pa ang bagong pintura ng bahay na hinding-hindi mo na muling mapapasok. Ang boses ni Doña Consolacion ay matalas pa sa kidlat na gumuguhit sa madilim na langit ng Maynila. Sa isang marahas na tulak na ramdaman ni Mercedes, ang malamig at madulas na semento sa labas ng kanilang tarangkahan. Bumagsak siya nang nakaluhod ang kanyang mga palad, ay bumaon sa magaspang na sahig habang pilit niyang piprotektahan ang kanyang malaking tiyan. Ang sakit na naramdaman niya sa kanyang tuhod ay walang-wala kumpara sa hagupit ng kahihiyan na unti-unting bumabalot sa kanya. Sa likod ng rehas na bakal nakatayo si Alejandro, hawak ang isang itim na payong, habang sa tabi niya ay lumitaw ang isang babaeng nakasuot ng mamahaling sutla, si Beatriz. Alejandro, ang ulan,
Ang baby, parang awa mo na. Pagsusuma mo ni Mercedes ang kanyang boses ay nanginginig sa ginaw at takot. Ngunit tinalikuran lamang siya ng kanyang asawa. Tila ba isa siyang ligaw na asong hindi karapat-dapat kahit sa isang sulyap. Ang tunog ng paglock ng gate ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Hindi pa doon nagtapos ang kanyang kalbaryo. Sa ilalim ng madilim na langit, unti-unting bumukas ang mga bintana ng mga kapitbahay. Ang liwanag mula sa mga cellphone ay nagsimulang tumama sa kanyang basang-basang anyo. Naririnig niya ang mga bulungan na mas masakit pa sa bawat patak ng ulan. Tignan niyo si Mechi, akala mo kung sinong banal iyan pala ay pinalayas dahil sa pangangaliwa. Malakas na sigaw ni Marites habang itinataas ang kanyang telepono para kunan ng video ang bawat segundo ng paghihirap ni Mercedes. Nakakahiya, buntis pa man din, pero ang dumi ng moralidad. I-post mo yan sa Facebook para malaman ng lahat. Ang bawat tawa at pangungutya ng mga taong dati ay nginingitian niya ay tila mga batong ipinupukol sa kanyang pagkatao. Sinubukan ni Mercedes na tumayo, ngunit ang bigat ng kanyang dinadala at ang panlalambot ng kanyang mga binti ay tila naging tanikala na pumipigil sa kanya. Ang putik mula sa kalsada ay humalo sa kanyang luha, naglalagay ng mantsa sa kanyang puting duster na tila isang simbolo ng kanyang nawasak na dangal. Baby, wag kang matatakot. Nandito si Mommy. Bulong niya sa kanyang sarili habang yakap-yakap ang kanyang tiyan. Naramdaman niya ang marahas na sipa ng sanggol sa loob, tila nakikiramay sa bawat hikbi at bawat hapdi na nararamdaman ng kanyang ina. Ang lamig ay pumasok na sa kanyang mga buto at ang paningin niya ay nagsimulang maglaro. Ang mga ilaw ng kalsada ay tila naging mga malalabong bituin na unti-unting naglalaho. Sa gitna ng baha na nagsisimula ng umapaw sa bangketa, dahan-dahang nawalan ng lakas si Mercedes. Ang kanyang katawan ay bumigay, sumandal siya sa isang poste ng kuryente, habang ang kanyang malay ay unti-unting kinukuha ng kadiliman. Ang huling nakita niya bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata ay ang anino ng isang marangyang sasakyan na huminto sa kanyang tapat. Ang mga headlight nito ay tila dalawang matang mapanuri sa gitna ng unos. Sino ang hihinto para sa isang babaeng tinapon na ng lipunan? Sino ang maglalakas loob na hawakan ang kamay ng isang taong binalot na ng putik at kahihiyan sa pagitan ng malakas na buhos ng ulan at ng katahimikan ng kanyang pagkawala ng malay? Isang tanong ang naiwan sa hangin. Sapat na ba ang kamatayan para matakasan ang impyernong nilikha ng mga taong dati niyang itinuring na pamilya? Huwag kang bibitiw, Hija. Nandito na si Yaya, hindi kita pababayaan. Ang init ng kumot na nakabalot sa kanyang katawan ay tila isang yakap na matagal nang ipinagkait sa kanya. Unti-unting iminulat ni Mercedes ang kanyang mga mata, ngunit ang liwanag mula sa bintana ay tila naging sanhi ng pananakit ng kanyang ulo. Hindi na niya naririnig ang bagsak ng ulan o ang mga pangungutya ng mga kapitbahay. Ang tanging amoy na nanunuot sa kanyang ilong ay ang bango ng sariwang lavender at ang pamilyar na amoy ng sandalwood, ang amoy ng kanyang tahanan, bago pa man siya naging si Mechi. Nasa bahay na tayo, Mercedes. Ligtas ka na. Bulong muli ng isang boses na basag sa emosyon. Nang tuluyang luminaw ang kanyang paningin, nakita niya ang nag-aalalang mukha ni Yaya Loring, ang matandang nanilbihan sa kanilang pamilya, simula noong bata pa siya. Ang mga kulubot sa mukha nito ay tila mas lalong lumalim dahil sa pag-aalala. Pilit na bumangon si Mercedes, ngunit ang sakit sa kanyang tiyan ay tila isang paalaala ng malupit na gabi. Yaya, ang baby ko? Tanong niya. Ang kanyang kamay ay agad na humaplos sa kanyang sinapupunan. Maayos ang bata ayon sa doktor na tumingin sa iyo kagabi. Kailangan mo lang magpahinga, Hija. Bakit mo ba ginawa ito sa sarili mo? Bakit kailangang magpanggap na mahirap para lang sa lalaking iyon? Tanong ni Yaya Loring habang pinupunasan ang mga luha sa kanyang mga mata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mercedes. Tumingin siya sa kanyang mga palad na dati ay puno ng kalyo mula sa paglalaban ng mga damit ni Alejandro, ngunit ngayon ay nakapatong sa mga mamahaling bedsheet na gawa sa Egyptian cotton. Gusto ko lang namang mapatunayan kay Papa na may magmamahal sa akin, hindi dahil sa pera ko, Yaya. Akala ko kapag wala akong maibigay na yaman ng puso ko ang titingnan nila. Pero mali ako. Humarap si Mercedes sa malaking salamin sa loob ng silid.
Doon nakita niya ang isang babaeng hindi niya na halos kilala. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mga mata ay lubog at puno ng pait, at ang kanyang balat ay tila nawalan ng ningning. Ngunit sa likod ng mga bakas ng paghihirap, naroon pa rin ang matalim na kislap sa kanyang mga mata, ang kislap ng isang Valderrama. Sinira nila ang lahat, Yaya. Ang tiwala ko, ang dangal ko, pati ang pangarap ko para sa anak ko. Pinagtawanan nila ang pagkakaluhod ko sa putikan. Ang boses ni Mercedes ay naging malamig, tila ba ang yelo ng kanyang puso ay tuluyan ng namuo. Hindi nila alam na ang babaeng itinapon nila sa lansangan ay ang babaeng may hawak ng kanilang kapalaran. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa bintana, tinitingnan ang malawak na hardin ng kanilang mansyon na nakatago sa gitna ng syudad. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Ang bawat hapdi sa kanyang katawan ay naging gasolina para sa isang apoy na ngayon pa lamang magsisimulang mag-alab. Yaya, itapon mo na ang lahat ng gamit ni Mechi. Ang duster, ang mga sirang tsinelas, pati ang bawat alaala ng 5 taong paninilbihan ko sa mga Montenegro. Ibaon mo silang lahat sa limot. Kinuha ni Mercedes ang kanyang telepono, isang lumang modelo na itinago niya para sa kanyang pagpapanggap, at sa isang marahas na pagkilos binitawan niya ito mula sa mataas na bintana. Ang tunog ng pagkawasak nito sa semento sa ibaba ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Mula sa araw na ito, patay na si Mechi, at ang muling pagkabuhay ni Mercedes Valderrama ang magiging pinakamatinding bangungot na mararanasan ni na Alejandro at Doña Consolacion. Lumingon siya kay Yaya Loring, ang kanyang mukha ay wala ng bakas ng luha, tanging ang awtoridad na minana niya sa kanyang ama ang natira. Tawagan mo ang Board of Directors. Sabihin mong babalik na ang kanilang CEO at Yaya, ihanda mo ang lahat ng records ng utang ng mga Montenegro. Gusto kong makita kung gaano kabilis babagsak ang kanilang kaharian kapag hinila ko ang unang hibla. Paano tatanggapin ng mga Montenegro ang katotohanang ang taong tinawag nilang basura ang siya palang nagmamay-ari ng lupang kanilang kinatatayuan? Hindi sapat ang salitang sakit para ilarawan ang bawat pintig na nararamdaman ni Mercedes sa kanyang sinapupunan. Lumipas ang 2 buwan mula ng gabing yon, nang unos at ngayon sa loob ng isang pribadong silid sa ospital na pagmamay-ari ng mga Valderrama, tila muling bumabalik ang bawat hagupit ng ulan sa kanyang alaala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ang lamig ng kalsada ang nagpapatigas sa kanyang katawan, kundi ang marahas na paghilab ng kanyang tiyan, isang senyales na ang sanggol ay handa na ring kumawala sa mundong puno ng pait. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng bakal na kama hanggang sa mamuti ang kanyang mga kuko. Pawisan ang kanyang noo at ang kanyang hininga ay putol-putol, tila nakikipagbuno sa bawat alon ng hapdi na gumuguhit sa kanyang balakang patungo sa kanyang puso. Huminga ka ng malalim, Mercedes. Konting tiis na lang, hiha, bulong ni Yaya Loring habang pinupunasan ng pawis sa kanyang mukha. Ang matanda ay hindi rin mapakali, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagdarasal. Sa gitna ng bawat pagsisikap, nakikita ni Mercedes ang mukha ni Alejandro. Nakikita niya ang pandidiri sa mga mata nito at ang mapanuyang tawa ni Doña Consolacion. Ang bawat alaala ng kanilang pagtataksil ay nagsilbing lakas na nagtulak sa kanya. Hindi siya susuko, hindi siya mamatay dito. Ang sanggol na ito, ang tanging kayamanang natitira sa kanya na hindi nila kailanman pwedeng nakawin. I cannot, Yaya, it hurts so much. Ang boses ni Mercedes ay naging isang hikbi. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na parang disyerto. Kaya mo yan, Mercedes, isipin mo ang anak mo. Isipin mo ang bukas na ipapamana mo sa kanya. Pagpapalakas ng loob ni Yaya Loring. Sa isang huling marahas na pagire, isang matinis na hiyaw ang kumawala sa lalamunan ni Mercedes, kasabay ng tunog ng mabilis na pagtibok ng mga makina sa paligid. At pagkatapos, isang katahimikan ang bumalot sa silid. Isang katahimikan na agad ding binasag ng isang mahina, ngunit malinaw na iyak, ang hinuha ng isang bagong buhay. Nang ilapag ng doktor ang maliit at mapulang sanggol sa kanyang dibdib, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Mercedes. Ang init ng balat ng bata laban sa kanyang balat, ang naghugas sa lahat ng lamig na naramdaman niya sa kalsada. Ang maliliit na kamay nito na tila naghahanap ng kalinga, ay humaplos sa kanyang puso
tinatahi ang bawat punit na iniwan ng pagtataksil. Isang magandang batang babae, nakangiting sabi ng doktor. Tumingin si Mercedes sa labas ng bintana. Ang araw ay dahan-dahang sumisikat, nagbibigay ng ginintuang kulay sa langit ng Maynila. Isang panibagong umaga ang nagsisimula malayo sa dilim ng gabi na muntik ng kumitil sa kanya. Hinaplos niya ang malambot na pisngi ng kanyang anak, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang uri ng determinasyon na mas matigas pa sa brilyante. Lahat ng luha ko nung gabing itinapon ako sa ulan, gagawin kong ginto para sa'yo, anak. Bulong niya, ang boses ay puno ng pangako. Hindi ka makakaranas ng gutom. Hindi ka makakaranas ng pangungutya. Ang pangalang Montenegro ay hindi kailanman dudumi sa iyong pagkatao. Ikaw ay isang Valderrama, at ang mundong ito ay luluhod sa paanan mo. Pinangalanan niya ang bata na Aurora, ang bukang liwayway. Ang simbolo ng kanyang pag-asa at ang simula ng kanyang pagbangon. Habang nakahiga siya doon, yakap ang kanyang anak. Ang bawat sakit na naramdaman niya ay naging isang matalim na paalaala. Ang pag-ibig ay maaaring makasira, ngunit ang pagiging isang ina ang magbubuo sa kanya para maging pinakamalakas na bersyon ng kanyang sarili. Ngunit sa kabila ng kaligayahan, may isang aninong nananatili sa kanyang isipan. Paano kung malaman ng mga Montenegro na buhay ang tagapagmana na pilit nilang pinatay sa kanilang alaala? Hanggang saan aabot ang kasamaan ni Doña Consolacion kapag nalaman niyang may isa pang Valderrama na lalaki sa kanyang harapan? 5 taon. 5 taon na ang nakalipas mula nang malunod sa putik ang huling bahagi ng aking kahinaan. Ang tunog ng bawat hakbang ng kanyang mamahaling stiletto sa makinis at makinang nasahig ng Valderrama Tower ay tila ritmo ng isang paparating na bagyo, mabigat tiyak at puno ng banta. Hindi na siya ang babaeng may amoy ng bawang at pawis mula sa kusina. Ang suot niya ngayon ay isang pasadyang puting suit na yakap ang kanyang katawan ng may awtoridad, at ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle na nagpapakita ng kanyang matalas at magandang mukha. Huminto si Mercedes sa harap ng malaking salamin sa kanyang opisina sa pinakatuktok na palapag. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon. Ang mga matang dati ay puno ng pagsusumamo ay naging 2 lawa ng yelo na walang sino man ang nangangahas na sumisid. Ma'am Mercedes, everyone is in the conference room. Ang board of directors ay naghihintay na para sa inyong unang opisyal na pagharap bilang chairperson. Ang boses ni Lisa, ang kanyang bagong sekretarya, ay puno ng paggalang. Let them wait for a few more minutes, Lisa. Gusto ko silang makaramdam ng kaunting kaba. After all, patience is a virtue na kailangan nilang matutunan sa ilalim ng pamumuno ko. Malamig na sagot ni Mercedes habang hindi inaalis ang tingin sa salamin. Nang makaalis ang sekretarya, dahan-dahang lumapit si Mercedes sa kanyang mesa. Doon sa tabi ng kanyang gold-plated na nameplate ay may isang maliit na frame. Larawan iyon ni Aurora, ang kanyang 5 taong gulang na anak, na may suot na kulay rosas na bestida at malawak na ngiti. Ang kaisa-isang bahagi ng kanyang puso na nananatiling malambot ay nakalaan lamang para sa batang ito. Hinaplos niya ang salamin ng frame bago kinuha ang isang itim na folder na nasa ilalim ng kanyang mga papeles. Binuksan niya ito at bumungad ang mga litrato ng isang pamilyang tila naghihingalo sa gitna ng karangyaan, ang mga Montenegro. Kumusta na kaya ang masarap ninyong tulog, Doña Consolacion, at ikaw, Alejandro? Nararamdaman mo na ba ang unti-unting paghigpit ng lubid sa leeg nyo? Bulong niya sa sarili. Ayon sa report, ang Montenegro Shipping Lines ay nahaharap sa malaking krisis sa pananalapi. Ang kanilang mga utang ay umabot na sa bilyon-bilyong piso dahil sa mga maling desisyon ni Alejandro at ang maluho at mapagpanggap na pamumuhay ni Doña Consolacion. Hindi nila alam ang bawat bangkong hinihiraman nila, ang bawat investor na nagbibigay sa kanila ng pag-asa ay kontrolado na ng isang anino, ang anino ni Mercedes Valderrama. Ma'am, it's time, tawag muli ni Lisa sa pinto. Tumayo ng tuwid si Mercedes. Kinuha niya ang kanyang suot na mamahaling salamin at isinuot ito. Ang kanyang presensya ay tila bumabalot sa buong silid, isang uri ng kapangyarihang hindi nabibili ng pera, kundi hinubog ng sakit at pagtitiis. Lisa, tawagan mo si Attorney Mateo. Sabihin mong ihanda na ang foreclosure notices para sa mga ari-arian ng mga Montenegro sa Forbes Park. I want them to feel the heat bago ko sila tuluyang silaban. Utos niya habang naglalakad palabas ng opisina. Everything is set, ma'am.
Pero sigurado ba kayo kapag ginawa natin ito malalaman nila na may isang taong sadyang nagpapabagsak sa kanila? Tanong ng sekretarya. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mercedes habang bumubukas ang pinto ng elevator. Iyon ang punto, Lisa. Gusto kong malaman nila na may naniningil na. At sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito hindi lang pera ang kukunin ko sa kanila. Kukunin ko ang lahat ng bagay na nagpapatayo sa kanilang mga paa. Habang bumababa ang elevator, isang tanong ang naglaro sa isipan ni Mercedes. Kapag nakita na nila ang kanyang mukha, matatandaan ba nila ang babaeng itinapon nila sa gitna ng baha? O huli na ang lahat para sa kanilang pagsisisi? Ang bawat silid ng mansyon ng mga Montenegro ay puno ng marangyang dekorasyon, ngunit para kay Beatrice ang hanging nananalatay dito ay tila unti-unting nauubusan ng oksiheno. Nakatayo siya sa harap ng kanyang malawak na walk-in closet, hinahaplos ang isang mamahaling designer bag na kulay ginto. Ito ang buhay na pinangarap niya, ang buhay na inagaw niya mula kay Mechi. Ngunit bakit sa tuwing tumitingin siya sa salamin, ang nakikita niya ay hindi isang reyna, kundi isang babaeng pilit na kumakapit sa isang gumigibang trono, isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Pumasok ang kanilang katulong na may dalang isang malaking kahon na nakabalot sa itim na silk ribbon. Ma'am Beatrice, may nagpadala po para sa inyo. Wala pong pangalan ng sender ko. Sabi ng katulong bago ito mabilis na lumabas. Nangunot ang noo ni Beatrice. Dahan-dahan niyang kinalas ang laso. Sa loob ng kahon ay isang napakagandang bestida, kulay pulang-pula gawa sa manipis na lace, na tila nag-aanyaya ng haplos. May kasama itong isang maliit na bote ng pabango. Pag-spray niya sa hangin isang pamilyar, ngunit matapang na halimuyak ang bumalot sa silid. Hindi iyon ang kanyang ginagamit. Mas matamis ito, mas mapang-akit at mas mapanganib. May isang maliit na card sa ilalim ng tela. Para sa gabing hindi ko malilimutan. Sana ay isuot mo ito sa ating muling pagkikita. Ang puso ni Beatrice ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Para kanino ang mensaheng ito, kay Alejandro ba imposible? Si Alejandro ay sa kanya lamang. Ngunit ang pagdududa kapag naitanim na ay mabilis na tumutubo na parang damong ligaw. Nang gabing iyon, dumating si Alejandro na tila pasan ng buong mundo. Ang kanyang kurbata ay maluwag at ang kanyang mukha ay balot ng pagod at inis dahil sa mga problemang kinakaharap ng kanilang kumpanya. Hindi niya man lamang binalingan ng tingin si Beatrice na naghihintay sa sala. Saan ka galing, Alejandro Gabina? Tanong ni Beatrice. Ang kanyang boses ay may bahid ng talim na pilit itinatago. Trabaho, Beatrice. Huwag mo akong simulang usisain. Marami akong iniisip. Sagot ni Alejandro habang naglalakad patungo sa bar para magbuhos ng alak. Trabaho o baka naman may iba ka ng pinagkakaabalahan. May dumating na regalo dito, Alejandro. Isang pulang damit at pabango. Para ba sa akin yon o nagkamali lang ang kabit mo ng pinadalhan? Ang boses ni Beatrice ay tumaas puno ng selos at takot. Humarap si Alejandro, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Anong kabit? Naririnig mo ba ang sarili mo? Ang kumpanya ay nalulubog sa utang at ikaw damit pa rin ang inaatupag mo. Wala akong alam sa regalong sinasabi mo. Nagpatuloy ang kanilang pagtatalo, isang palitan ng mga masasakit na salita na tila mga punyal na sumusugat sa kanilang relasyon. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay dumating nang maiwan ni Alejandro ang susi ng kanyang sasakyan sa ibabaw ng mesa. Hindi mapakali si Beatrice. Nang masiguro niyang nasa loob na ng banyo ang asawa, dahan-dahan siyang lumabas at tinungo ang garahe. Binuksan niya ang pinto ng marangyang kotse ni Alejandro. Ang amoy sa loob ay halo ng mamahaling leather at ang pabangong nasa loob ng kahon kanina. Sinaliksik niya ang bawat sulok hanggang sa ang kanyang mga daliri ay may nakapas sa gilid ng passenger seat. Isang tail ng lipstick. Hindi ito ang brand na ginagamit niya. Isang matapang na kulay ng pula ang kulay na tila humahalakhak sa kanyang mukha. Ang pagmagpat kamay ni Beatrice ay nagsimulang manginig. Ang tail ng lipstick na yon ay tila isang laso na kumalat sa kanyang buong pagkatao. Naalala niya kung paano nila pinagtulungan ni Doña Consolacion na palayasin si Mechi. Naalala niya ang sarap ng tagumpay nang makuha niya si Alejandro. Ngunit ngayon ang takot na nararamdaman niya ay mas matindi pa sa anumang kagalakan. Sino ang babaeng ito? Sino ang nangangahas na pumasok sa teritoryo niya?
Hindi alam ni Beatrice na sa isang madilim na silid sa kabilang panig ng lungsod, nakaupo si Mercedes habang tinitingnan ang isang GPS tracker sa kanyang screen. Ang bawat luhang ibinuhos ni Mercedes noon ay nagiging isang matamis na reserba ng pasensya. Ito pa lang ang simula, Beatrice. Bulong ni Mercedes sa kadiliman. Gusto kong maranasan mo ang bawat gabi na hindi makatulog. Gusto kong malunod ka sa sarili mong hinala hanggang sa wala nang matira sa inyong dalawa kundi ang puot. Sa gitna ng tahimik na gabi sa mansyon ng mga Montenegro, isang sigaw ng pagkadurog ang halos kumawala sa dibdib ni Beatrice habang hawak ang pulang lipstick. Isang tanong ang hindi niya masagot. Ito na ba ang paniningil ng tadhana o sadyang nagsisimula pa lamang ang kanyang impyerno? Attorney Mateo, tell me, kailan mo balak ihatid ang mga dokumentong ito sa pamilyang Montenegro? I want to see the exact moment the floor slides beneath their feet. Ang boses ni Mercedes ay kasing lamig ng hanging nagmumula sa aircon ng kanyang malawak na opisina. Nakatalikod siya sa pinto nakatingin sa naglalakihang mga gusali ng Makati na tila ba siya ang nagmamay-ari ng bawat anino sa lungsod. Everything is prepared, Mercedes. The foreclosure notices are ready. The banks are just waiting for my signal. Blood is messy, but paperwork is much more efficient at cutting a heart into pieces. Sagot ng isang baritonong boses na may kasamang kakaibang katiyakan. Humarap si Mercedes at tiningnan ang lalaking nakaupo sa tapat ng kanyang mesa. Si Attorney Mateo. Suot nito ang isang pasadyang charcoal gray suit na tila ba isang balute. Ang kanyang mga mata na nakatago sa likod ng mamahaling salamin ay may lalim na mahirap basahin, isang halo ng katalinuhan at isang uri ng uka na tila ba matagal nang iniwan ng isang malalim na sugat. Tumayo si Mateo at lumapit sakay sa isang frame sa mesa ni Mercedes. Tiningnan niya ang larawan ni Aurora. Sa isang saglit ang kanyang matigas na ekspresyon ay lumambot at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting hindi nakikita ng publiko. She has your eyes, Mercedes, the kind of eyes that have seen the storm but chose to look at the sun. Bulong ni Mateo bago dahan-dahang ibinaba ang frame. Attorney, I hired you because you are the best. Pero minsan pakiramdam ko ay may mas malalim kang dahilan kung bakit mo ako tinutulungan. Is it just the money or is there something else, Pata? Tanong ni Mercedes, ang kanyang mga mata ay nanunuri. Lumapit si Mateo sa bintana. Tumabi kay Mercedes, ngunit nanatili ang isang kagalang-galang na distansya. Let's just say that we both have debts to collect from the same people, Mercedes. Ang utang na loob ay madaling bayaran ng pera. Pero ang utang na dangal, yun ay binabayaran ng luha at pagbagsak. Inilapag ni Mateo ang kanyang kamay sa ibabaw ng mesa malapit sa kamay ni Mercedes. Hindi sila naghawak, ngunit ang init na nagmumula sa pagitan ng kanilang balat ay tila isang kuryenteng nag-uugnay sa dalawang kaluluwang kapwa may dalang puot. Napansin ni Mateo ang maliit na peklat sa daliri ni Mercedes, isang peklat mula sa kusina, noong siya pa ay si Mickey. Dahan-dahan niyang inabot ang isang mamahaling pluma at inilagay ito sa harap ng babae. Sign this and the trap is officially set. Bukas pagising ni Doña Consolacion, hindi na sa kanya ang mansyong kinatatayuan niya. Sabi ni Mateo, ang kanyang boses ay tila isang bulong ng demonyo na nag-aalok ng langit. Nang makaalis si Mateo, naiwan si Mercedes na nakatingin sa pinto. May isang bagay sa lalaking iyon na nagpapabilis ng tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa takot na baka ang aninong kasama niya sa pakikipaglaban ay mas madilim pa kaysa sa aninong kanyang kinakalaban. Samantala sa isang lumang apartment sa sulok ng Maynila, na malayo sa karangyaan, pumasok si Mateo sa isang silid na puno ng mga lumang dokumento at litrato. Lumapit siya sa isang kupas na larawan ng isang magandang babae na may malungkot na mga mata, isang babaeng kamukha niya ang mga labi. Konting tiis na lang, Nay. Malapit na tayong makaganti sa kanila, bulong ni Mateo habang hinahaplos ang larawan. Kinuha niya ang folder ni Mercedes at itinabi ito sa isang litrato ni Doña Consolacion na nilagyan niya ng malaking pulang krus. Anong lihim ang itinatago ni Mateo sa likod ng kanyang pagiging tapat na abogado? At ano ang gagawin ni Mercedes kapag nalaman niyang ang kanyang pinakapinagkakatiwalaang alas ay isa palang alas na may sariling baraha laban sa kanya?
Ang marangyang ballroom ng Grand Hyatt ay tila isang dagat ng nagniningning na mga hiyas at mahahalagang tela, ngunit para kay Mercedes, ang lahat ng ito ay isa lamang entablado para sa kanyang pagbabalik. Ang tunog ng mga instrumentong de cuerdas ay marahang humahalo sa banayad na pag-uumpugan ng mga kristal na baso at sa mahihinhin na tawa ng mga elitista ng Maynila. Tonight is the night, Mercedes. Huwag mong hayaang makita nila ang kahit katiting na pangalan ni Mechi sa iyong mga mata. Bulong niya sa kanyang sarili habang humihinga ng malalim sa tapat ng malaking salamin sa powder room. Nang lumabas siya, ang lahat ng atensyon ay tila nahigop ng kanyang presensya. Suot niya ang isang hating gabi na asul na gown na gawa sa mamahaling sutla na tila ba ang bawat hibla nito ay hinabi mula sa mga bituin. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat at biyaya na tanging isang tunay na reyna lamang ang nagtataglay. Sa kabilang dako ng silid nakita niya ang pakay niya, si Alejandro Montenegro. Nakatayo ito sa gitna ng isang grupo ng mga negosyante, pilit nang ngumingiti habang hinahawakan ng isang baso ng scotch. Bakas sa kanyang mukha, ang pagod na hindi kayang itago ng mamahaling barong ang mukha ng isang lalaking unti-unti nang nilalamon ng desperasyon para isalba ang kanyang bumabagsak na kumpanya. Dahan-dahang lumapit si Mercedes. Ang bawat sentimetro ng distansya na nawawala ay tila isang dagok sa kanyang puso, ngunit nanatiling tuwid ang kanyang likod. "The scotch seems a bit dry tonight, don't you think, Mr. Montenegro?" Ang boses ni Mercedes ay kasing kinis ng pelos sapat na para mapalingon si Alejandro. Tumingin si Alejandro sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, tila huminto ang mundo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki hindi dahil sa pagkakilala, kundi dahil sa pagkamangha sa kagandahang nasa harap niya. Walang bakas sa kanyang isipan na ang babaeng ito, ang makapangyarihang CEO ng Valderrama Group, ay ang parehong babaeng itinapon niya sa kalsada 5 taon na ang nakalipas. "I'm sorry, but have we met? You look familiar, yet I can't quite place where..." Tanong ni Alejandro, ang kanyang boses ay may bahid ng paghanga na dati ay hinding-hindi niya ibinibigay kay Mechi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mercedes. "Maybe in another life, Mr. Montenegro. I am Mercedes Valderrama. I believe my company has been looking into your interest lately. Valderrama, you are the CEO of Valderrama Group." Tila nabuhayan ng loob si Alejandro. Inayos niya ang kanyang tayo at inilahad ang kanyang kamay. "It's a great honor to finally meet you, Miss Valderrama. My family has been hoping to discuss some business opportunities with your firm." Tinanggap ni Mercedes ang kamay nito. Ang haplos ng balat ni Alejandro sa kanyang palad ay nagdulot ng isang matinding kilabot, isang paalala ng lahat ng gabi na ginugol niya sa paninilbihan dito. Ngunit sa halip na bumitaw, mas lalo niyang hinigpitan ng hawak ang kanyang mga kuko ay bahagyang bumaon sa balat nito. "Oh, I'm sure we have a lot to discuss, Alejandro. Business, and perhaps the cost of certain debts." Makahulugang sabi ni Mercedes habang iniabot ang isang bagong baso ng inumin sa kanya, isang pagbabaliktad ng kanilang dating mundo. Habang nag-uusap ang dalawa mula sa malayo, ay matalas na nakamasid si Doña Consolacion. Hawak ang kanyang abaniko, ang matandang babae ay naramdaman ang isang kakaibang panginginig sa kanyang mga buto. Mayroong isang bagay sa tawa ng babaeng iyon, sa paraan ng kanyang paglingon, na tila ba isang multo mula sa nakaraan na tumatawid sa kanyang paningin. "Alejandro is mesmerized, but I know that look." Bulong ni Doña Consolacion sa kanyang sarili, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pagdududa. That woman, her eyes, may kung anong pamilyar sa puot na itinatago niya sa likod ng mga ngiting iyan. Imposible. Patay na ang basurang iyon. Hindi namamalayan ni Alejandro na sa bawat tawa niya, sa bawat pagtatangka niyang makuha ang loob ng bagong Mercedes, ay lalong lumalalim ang hukay na kanyang kinatatayuan. Habang naglalakad palayo si Mercedes, matapos ang kanilang sandaling pag-uusap, naramdaman niya ang titig ni Doña Consolacion na tila ba sinusunog ang kanyang likuran. Huminto siya sandali, lumingon, at binigyan ang matandang babae ng isang matalim at makahulugang tango. Gaano katagal kayang itago ng mamahaling hiyas at make-up ang mukha ng isang babaeng minsan nang kinaladkad sa putikan? At kailan matatanto ni Doña Consolacion na ang basura na akala niya ay nabulok na sa lansangan
ay siya palang laso na papatay sa kanilang buong pamilya. Hindi makatulog si Alejandro. Ang bawat pagpalo ng pendulum sa orasan sa loob ng kanyang silid ay tila isang mabigat na hakbang ng panahon na nagpapaalala sa kanya ng mga bagay na pilit niyang ibinabaon sa limot. Nakaupo siya sa gilid ng kama, hawak ang isang baso ng alak, habang ang anino ng kanyang nakaraan ay tila sumasayaw sa mga dingding. Bakit bulong niya sa hangin? Bakit ang mga mata ni Mercedes Valderrama ay tila may dalang pamilyar na hapdi? Kinabukasan sa isang eksklusibong coffee shop sa Makati, muling nagtagpo ang dalawa. Pinili ni Mercedes ang isang sulok na malayo sa ingay, kung saan ang tanging maririnig ay ang banayad na tugtog ng piano at ang mahinang usok mula sa kanilang mga tasa. Suot ni Mercedes ang isang beige na coat na tila nagbibigay sa kanya ng aura ng pagiging malapitan, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling kuta na mahirap pasukin. "You look troubled, Alejandro. Hindi ba maganda ang gising mo?" Tanong ni Mercedes. Ang boses niya ay may halong malasakit na tila isang patibong na nakabalot sa asukal. I just had a lot on my mind, Mercedes. Tungkol sa kumpanya at tungkol sa mga bagay na nawala sa akin, pag-amin ni Alejandro. Hindi niya alam kung bakit, ngunit sa harap ng babaeng ito, tila nagiging marupok ang kanyang depensa. "May isang tao kasi akong naaalala sa'yo. Isang taong hindi ko nabigyan ng halaga." Isang matalim na kislap ang dumaan sa mga mata ni Mercedes, ngunit agad din itong naglaho. Utang na loob, Alejandro. Iyan ang pinaka-importanteng konsepto nating mga Pilipino. Di ba ang marunong lumingon sa pinanggalingan? Pero paano kung ang pinanggalingan mo ay ikaw mismo ang sumira? "I regret it, Mercedes. Gabi-gabi iniisip ko kung nasaan na siya, kung buhay pa ba siya o ang anak ko." Ang boses ni Alejandro ay nanginginig. Ito ang unang pagkakataon na inamin niya ang kanyang pagkakamali, ngunit huli na ang lahat. Regret is a luxury of the living, Alejandro. Pero sa negosyo walang puwang ang pagsisisi. Malamig na putol ni Mercedes sa usapan. Inilabas niya ang isang dokumento mula sa kanyang bag. "I'm willing to help Montenegro Shipping. I can infuse the capital you need. Pero may isang kondisyon." "Kahit ano, Mercedes, kahit ano." Mabilis na sagot ni Alejandro, tila isang taong malunod na nakakita ng isang pirasong kahoy. "I want full access to your family's ancestral records and properties. Gusto kong malaman ang bawat hibla ng kasaysayan nyo. Is it a deal?" Habang nagaganap ang pag-uusap na ito sa mansyon ng mga Montenegro, si Doña Consolacion ay hindi mapakali. Inutusan niya ang kanyang tauhan na mag-imbestiga tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Mercedes Valderrama. "Hindi ako naniniwala sa pagkakataon," galit na sabi ni Doña Consolacion, habang mahigpit na hinahawakan ang kanyang rosaryo. Tila ba ang panalangin niya ay isang paraan ng paghingi ng kapatawaran sa mga kasalanang wala siyang balak pagsisihan. Ang babaeng iyon, masyado siyang perpekto, masyado siyang mapanganib. Kung siya nga ang basurang itinapon namin, sisiguraduhin kong sa pagkakataong ito, hindi lang siya basta mawawala, kundi tuluyan na siyang mabubura. Ang golden moment ng kabanatang ito ay nang aksidenteng mahawakan ni Alejandro ang kamay ni Mercedes habang inaabot ang dokumento. Sa isang saglit, tila bumalik si Mercedes sa pagiging mechi, ang babaeng nanilbihan sa kanya ng may pag-ibig. Ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang kamay. Ang kanyang balat ay tila napaso sa haplos ng lalaking pumatay sa kanyang puso. "Be careful, Alejandro na." Babala ni Mercedes, ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa lalaki. "Baka ang tulong na hinihingi mo ang maging dahilan ng iyong tuluyang paglubog." Gaano katagal kayang paglaruan ni Mercedes ang budhi ni Alejandro bago ito tuluyang sumabog? At ano ang gagawin ni Doña Consolacion kapag natuklasan niyang ang bilyonaryong katuwang ng kanyang anak ay ang mismong babaeng pinagkaitan niya ng katarungan? Ang katahimikan ng umaga sa Forbes Park ay binasag hindi ng kulog, kundi ng tunog ng mabibigat na gulong ng 3 itim na sasakyan na huminto sa tapat ng mansyon ng mga Montenegro. Sa loob ng bahay, kasalukuyang nag-aalmusal si Doña Consolacion. Hawak niya ang kanyang paboritong tasa ng tsokolate, habang ang kanyang mga daliri ay marahang naglalaro sa mga butil ng kanyang mamahaling rosaryo.
Isang malakas at sunod-sunod na katok sa pinto ang nagpapatigil sa kanyang bawat galaw. Bago pa man makarating ang kanilang kasambahay ang pinto, ay bumukas at iniluwa ang isang grupo ng mga lalaking naka-Amerikana sa pangunguna ni Attorney Mateo. Anong kahulugan nito? Sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang pumasok sa pamamahay ko? Galit na sigaw ni Doña Consolacion habang tumatayo ng tuwid. Ma'am, dala namin ang foreclosure notice para sa ari-ariang ito. Ayon sa record ng bangko, ang mansyong ito ay ginamit na collateral para sa utang ng Montenegro Shipping Lines na hindi na nabayaran sa loob ng 6 na buwan. Paliwanag ni Mateo, ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. Utot mo ang pamilya Montenegro ay hindi nawawalan ng pera. Tawagan niyo si Alejandro. Tinawagan na namin ang inyong anak, ma'am. At alam niya ang tungkol dito. Ang lahat ng inyong utang ay binili na ng isang pribadong kumpanya, ang Valderrama Group. At ngayon sila na ang legal na nagmamay-ari ng lupang kinatatayuan niyo, dagdag ni Mateo. Ang tasa ng tsokolate sa kamay ni Doña Consolacion ay marahang nayanig hanggang sa tumapon ang mainit na likido sa kanyang mamahaling lace na tablecloth. Ang mantsa ay mabilis na kumalat, tila isang simbolo ng dumi na unti-unting lumalamon sa kanyang dangal. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot at pagkalito. Valderrama Group, ang kumpanyang pinamumunuan ng babaeng naging malapit kay Alejandro, sa gitna ng kaguluhan, habang sinisimula ng mga tauhan ni Mateo na maglagay ng mga selyo sa mga kagamitan, daling nagtungo si Doña Consolacion sa opisina ng Valderrama Group. Wala na siyang pakialam kung ang kanyang buhok ay medyo gulo o kung ang kanyang mukha ay puno ng pawis. Ang mahalaga ay maisalba niya ang kanyang tahanan. Pagdating sa reception, hinarangan siya ng mga security guard. Pakiusap. Kailangan kong makausap si Miss Mercedes Valderrama. Sabihin niyo sa kanya si Doña Consolacion Montenegro ito. Magbabayad ako, bigyan niya lang ako ng panahon. Mula sa itaas sa likod ng isang one-way glass, nakatayo si Mercedes. Tinitingnan niya ang babaeng dati ay kinatatakutan niya ang babaeng nagtulak sa kanya sa putikan habang umuulan. Ngayon ang dakilang Donya ay mukhang isang kawawang matanda na nagmamakaawa sa gitna ng mga estranghero. Ang golden moment ng kabanatang ito ay ang sandaling nakita ni Mercedes sa security camera ang pagbagsak ng rosaryo ni Doña Consolacion sa sahig. Ang mga butil nito ay nagkahiwa-hiwalay at gumulong sa kung saan-saan, tila ba ang pananampalatayang ipinagmamalaki ng matanda ay tuluyan ng nawasak. Dahan-dahang kinuha ni Mercedes ang kanyang intercom. Lisa, hayaan mo siyang maghintay ng 3 oras. Pagkatapos sabihin mo sa kanya na ang chairperson ay abala para sa mga taong walang kakayahang magbayad ng utang. Pero ma'am, umiiyak na po siya sa labas. Bulong ni Lisa. Isang malamig na tawa ang kumawala sa mga labi ni Mercedes. Umiiyak, ang luha niya ay walang halaga kumpara sa dugo na lumabas sa akin noong gabing itinapon niyo ako sa kalsada. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay nang tuluyang lumuhod si Doña Consolacion sa harap ng elevator, umiiyak at sumisigaw ng pangalan ni Mercedes. Habang ang mga tao sa paligid ay nagsisimulang kumuha ng video, isang eksaktong pag-uulit ng kahihiyang naranasan ni Mechi noon. Sa loob ng elevator, bumukas ang pinto at lumabas si Mercedes. Suot ang kanyang itim na salamin, dumaan siya sa harap ng nakaluhod na matanda nang hindi man lamang ito sinusulyapan. Sino ka? Sino ka ba talaga? At bakit mo ito ginagawa sa amin? Pagsusumamo ni Doña Consolacion habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Mercedes. Huminto si Mercedes, lumingon ng bahagya at ibinaba ang kanyang salamin para makita ng matanda ang kanyang mga mata. Ako ang aninong nilikha niyo sa ilalim ng ulan, Doña Consolacion, at ngayon oras na para matuto kayong lumangoy sa sarili ninyong luha. Ang pagtitiwala ay parang isang manipis na hibla ng sutla, maganda makinang, ngunit sa isang maling hila ay madaling maputol at hindi na muling maibabalik sa dati. Sa loob ng kanyang madilim na sasakyan na nakaparada sa isang liblib na eskinita sa Binondo Ramdam, ni Mercedes ang panalamig ng kanyang mga kamay. Nakatingin siya sa screen ng kanyang tablet, sinusundan ng pulang tuldok na kumakatawan sa sasakyan ni Attorney Mateo. Hindi niya alam kung bakit, ngunit ang kanyang instinto, ang instintong nagligtas sa kanya noong gabing mamatay si Mechi, ay sumisigaw ng babala.
Attorney, bakit ka naririto sa isang lumang bodega sa oras na ito? Bulong ni Mercedes ang kanyang hininga, ay bahagyang nagmumuon sa salamin ng bintana. Dahan-dahan siyang lumabas ng sasakyan. Ang amoy ng basang semento at kalawang ay nanunuot sa kanyang ilong habang tinatahak niya ang madilim na pasilyo ng gusali. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang biyak na bintana sa dulo ng pasilyo. Doon narinig niya ang mahihinang boses na nagmumula sa isang silid. Sigurado ka ba rito, Mateo? Kapag nalaman ito ni Mercedes, hinding-hindi kanya mapapatawad. Ang boses ay pamilyar, matanda, paos at puno ng desperasyon. Boses iyon ni Doña Consolacion. Huwag kang mag-alala, Ina. Mercedes is blinded by her own anger. Akala niya ay siya ang may hawak ng baraha, pero hindi niya alam na ako ang nag-aayos ng deck para sa'yo, sagot ni Mateo. Ang bawat salita ay parang isang kutsilyong dahan-dahang ibinabaon sa likod ni Mercedes. Ina. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang malakas na pagsabog. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader, habang ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang mga lihim, ang lalaking humahawak ng kanyang mga kaso, ay ang anak pala ng babaeng sumira sa kanyang buhay. Eto ang mga dokumentong kailangan mo, sabi ni Mateo. Narinig ni Mercedes ang kaluskos ng papel. Diyan nakasaad ang mga medical records ni Mercedes pagkatapos niyang manganak. Ginamit ko ang connection ko para palabasin na nagkaroon siya ng severe postpartum psychosis. Sa harap ng korte, lalabas siyang isang baliw na ina na hindi kayang alagaan si Aurora. Magaling, Mateo. Magaling, narinig ni Mercedes ang mahinang tawa ni Doña Consolacion, isang tawang puno ng tagumpay. Sa wakas makukuha natin ang bata. At kapag hawak na natin ang tagapagmana ng mga Valderrama, mapipilitan si Mercedes na ibalik sa atin ang lahat. Ang golden moment ng kabanatang ito ay ang sandaling nakita ni Mercedes sa pagitan ng siwang ng pinto. Ang kamay ni Mateo na humahaplos sa kulubot na kamay ni Doña Consolacion. Mayroong halo ng puot at pangungulila sa mukha ng abogado, isang ekspresyong hindi kailanman nakita ni Mercedes sa opisina. Ito ang mukha ng isang batang nagnanais ng pagkilala mula sa ina na nagtapon sa kanya sa anino. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, hindi na malaya ni Mercedes na ang kanyang suot na mamahaling singsing ay sumagi sa bakal na hawakan ng pinto na lumikha ng isang mahinang tunog. Tumigil ang pag-uusap sa loob. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. Sino yan? Yang sigaw ni Mateo ay puno ng banta habang mabilis na humahakbang patungo sa pinto. Mabilis na tumakbo si Mercedes, pabalik sa dilim, ang kanyang mga luha ay nagsisimulang pumatay sa kanyang paningin. Hindi siya makapaniwala. Sa pangalawang pagkakataon, ang kanyang puso ay muling ipinagkanulo ng mga taong itinuring niyang kakampi. Nang makabalik siya sa kanyang sasakyan, hinawakan niya ng mahigpit ang manibela hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Ang sakit ay tila isang apoy na tumutupok sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit sa gitna ng hapdi, isang bagong uri ng determinasyon ang sumibol. Akala niyo ay talo na ako. Bulong ni Mercedes, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. Kung ang pag-ibig ay hindi sapat para protektahan ang anak ko, gagamitin ko ang bawat piraso ng impyernong ibinigay niyo sa akin para sunugin kayong lahat. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay nang buksan ni Mercedes ang kanyang dashboard at kinuha ang isang nakatagong recorder. Pindutin niya ang play at doon ay narinig ang boses ni Mateo na nagsasabi, "I'm with her now, Mother. Everything is going according to plan." Hindi alam ni Mateo na matagal na siyang pinagdududahan ni Mercedes. Ngunit ang malaman ang katotohanan ay iba sa pag-asa na sana ay mali siya. Ngayong alam na ni Mercedes na ang kanyang kaaway ay nasa loob mismo ng kanyang kuta. Paano niya ililigtas si Aurora mula sa banta ng pagkabaliw na pilit na ipinapataw sa kanya? At hanggang saan ang kayang gawin ni Mateo para lamang makuha ang pagmamahal ng isang inang kailanman ay hindi siya kinilala? Bakit ang mga taong pinagkatiwalaan mong maggamot sa iyong mga sugat ang siya palang may hawak ng pinakamatalim na kutsilyo? Ang tanong na iyon ay tila isang laso na dumadaloy sa bawat ugat ni Mercedes, habang mabilis niyang pinapatakbo ang kanyang sasakyan pabalik sa kanyang mansyon.
Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng determinasyon ngayon ay namumula at puno ng mga luhang hindi pa niya pinapayagang pumatay sa kanyang paningin. Ang boses ni Mateo, ang boses na nagbigay sa kanya ng pag-asa, na hindi siya nag-iisa sa laban na ito, ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, tila isang kutyang hindi natatapos. Pagdating niya sa bahay, mabilis siyang bumaba at tumakbo patungo sa silid ni Aurora. Nakita niya ang kanyang anak na mahimbing na natutulog yakap ang isang kulay rosas na oso. Ang payapang mukha ng bata ay kabaligtaran ng bagyong nagaganap sa labas at sa loob ng dibdib ni Mercedes. Dahan-dahan niyang hinaplos ang buhok ng anak, ang kanyang kamay ay nanginginig sa takot na baka ito na ang huling sandali na mahahawakan niya ang bata ng malaya. Hindi ko hahayaang makuha ka nila, Aurora. Hindi sa paraang ito, bulong niya ang kanyang lalamunan ay naninikip sa bawat hininga. Ngunit bago pa man niya mabuhat ang bata, para itakas isang malakas na tunog ng pagpreno ng mga sasakyan, ang narinig niya mula sa labas. Sinundan ito ng sunod-sunod na katok, hindi kalabog sa kanilang malaking gate. Mula sa kanyang bintana, nakita ni Mercedes ang mga asul at pulang ilaw ng pulisya na tumatama sa mga basang dahon ng mga puno. At sa gitna ng mga unipormadong lalaki, nakatayo si Mateo, hawak ang isang makapal na folder at isang utos mula sa korte. Mercedes Valderrama, buksan mo ang pinto. Dala namin ang court order para sa temporary custody ni Aurora Montenegro. Ang sigaw ni Mateo ay kasing lamig ng bakal, walang bahid ng pagkakilala sa babaeng tinulungan niya sa loob ng maraming buwan. Dahan-dahang bumaba si Mercedes, ang kanyang likod ay tuwid na tuwid kahit na ang kanyang tuhod ay tila gawa sa papel. Pagbukas niya ng pinto, ang malamig na hangin ng gabi ay humampas sa kanyang mukha. Sinalubong niya ang tingin ni Mateo. Sa likod ng abogado, nakita niya si Doña Consolacion na nakaupo sa loob ng kanyang sasakyan, may mapanuyang ngiti sa mga labi, habang dahan-dahang itinaas ang kanyang bintana. Mateo, paano mo nagawa ito? Tanong ni Mercedes, ang kanyang boses ay isang mahinang kaluskos ng tuyong dahon. Ginagawa ko lang ang tama, Mercedes. Ayon sa mga report na hawak namin, ang iyong mental state ay hindi na stable. You are unfit to care for a child. Ang trauma na dinanas mo 5 taon na ang nakalipas ay nagdulot ng malalim na pinsala sa iyong pag-iisip. Sagot ni Mateo sa wikang Taglish na tila ba binabasa niya ang isang script sa harap ng isang estranghero. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Ibigay mo na si Aurora. Isang social worker ang humakbang pasulong, ngunit humarang si Mercedes. Huwag niyo siyang hahawakan. Ang batang iyon ang buhay ko, Mateo. Alam mong peke ang mga dokumentong iyan. Alam mong ikaw ang nag-utos na gawin iyan. Wala kang ebidensya, Mercedes. At sa tingin mo ba paniniwalaan ng korte ang isang babaeng ayon sa record ay may kasaysayan ng paghahanap ng atensyon sa pamamagitan ng pagsisinungaling? Isang hakbang ang ginawa ni Mateo. Lumapit siya sa mukha ni Mercedes at bumulong ng sapat lamang para marinig nito. Hindi mo dapat ako kinalaban. My mother always gets what she wants. Nang marinig ang iyak ni Aurora mula sa itaas, tila nadurog ang huling bahagi ng puso ni Mercedes. Pilit siyang hinawakan ng mga pulis habang ang social worker ay pumasok sa bahay. Ang bawat sigaw ni Aurora na tumatawag sa kanyang mommy ay tila mga punyal na humihiwa sa bawat bahagi ng kanyang pagkatao. No, Aurora, huwag niyo siyang kunin. Nagsisigaw si Mercedes, ang kanyang katawan ay nagpupumiglas sa mga bisig ng mga lalaking doble ang laki sa kanya. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay nang tuluyang mailabas si Aurora mula sa mansyon karga ng isang estranghero. Ang bata ay nagpupumiglas, ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na inaabot ang kanyang ina. Isinakay siya sa sasakyan kung saan naghihintay ang nakangiting si Doña Consolacion. Tumingin si Mercedes kay Mateo, ang kanyang mga mata ay nagniningning hindi na sa luha, kundi sa isang uri ng puot na mas madilim pa sa gabi. Akala mo ay panalo ka na, Mateo. Akala nyo ay nakuha nyo na ang lahat sa akin. Hinawakan ni Mercedes ang kanyang bulsa kung saan naroon ang maliit na recorder na naglalaman ng boses ni Mateo kanina sa bodega. Ngunit nang kapain niya ito, ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok. Wala doon ang recorder. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mateo habang itinaas niya ang kanyang kamay,
Ipinapakita ang maliit na itim na aparato na nakuha niya noong nagkabungguan sila sa dilim ng bodega. Looking for this Mercedes? You were always too predictable. Naiwan si Mercedes na nakaluhod sa basang semento mag-isa sa ilalim ng malamig na ulan, habang ang sasakyang lulan ang kanyang anak ay unti-unting naglalaho sa dilim. Nawala na ang kanyang dangal. Nawala na ang kanyang yaman. At ngayon nawala na rin ang tanging dahilan kung bakit siya humihinga. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkasira isang matinding katahimikan, ang bumalot sa kanya ang katahimikan, bago ang huling pagpasabog ng isang reynang wala ng takot na mamatay. Ang bawat laruan ni Aurora na naiwan sa sahig ay tila mga bakas ng isang digmaang hindi ko na ipaglaban. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay mas masakit pa sa anumang sigaw, isang nakabibinging paalaala na wala na ang tanging liwanag sa aking buhay. Nakatayo si Mercedes sa gitna ng sala basa ang suot na damit at nanginginig ang buong katawan. Hindi niya maramdaman ang lamig ng aircon dahil ang yelong bumabalot sa kanyang puso ay mas matindi pa. Tiningnan niya ang kanyang mga palad na kanina lang ay hawak ang kanyang anak, ngunit ngayon ay wala ng laman kundi ang hangin ng kawalan. Hiha, kailangan mong magpalit ng damit. Baka magkasakit ka, bulong ni Yaya Loring habang lumalapit ang mga mata nito ay mugto rin sa pag-iyak. Hindi ako mamamatay sa sakit, Yaya. Mamamatay ako sa galit. Ang boses ni Mercedes ay hindi na nanginginig. Ito ay tuyo matigas at puno ng isang uri ng kapangyarihan na tanging ang mga taong wala nang matatalo ang nagtataglay. Akala ni Mateo ay nakuha niya ang alas ko. Akala niya ay naging kampante ako. Dahan-dahang lumakad si Mercedes patungo sa kanyang lihim na vault sa likod ng isang painting. Binuksan niya ito at kinuha ang isang tablet. Hindi iyon ang tablet na karaniwan niyang ginagamit sa opisina. Ito ay isang device na direktang konektado sa mga server ng Valderrama Group na hindi alam ni Mateo. Mateo is smart pero nakalimutan niyang ako ang nagturo sa kanya kung paano maging malupit sa negosyo, sabi ni Mercedes, habang mabilis na tumatakbo ang kanyang mga daliri sa screen. He took the physical recorder. Inakala niyang doon lang nagtatapos ang lahat. Pero hindi niya alam na bawat usapan sa bodega, bawat pagbulong niya kay Doña Consolacion, ay naka-livestream sa isang cloud server na ako lang ang may access. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mercedes nang makita niya ang file na nakasave buo malinaw at sapat na para sunugin ang karera ni Mateo at ang kalayaan ni Doña Consolacion. Attorney Mateo, you thought you were the predator. Pero hindi mo alam matagal na kitang ginawang pain para mahanap ang kuta ng inyong kasamaan. Bulong ni Mercedes sa madilim na silid. Ang golden moment ng kabanatang ito ay nang mapansin ni Mercedes ang isang maliit na medyas ni Aurora na nakasabit sa gilid ng sofa. Dinampot niya ito, inilapit sa kanyang ilong at nilanghap ang amoy ng kanyang anak, isang amoy ng gatas at pulbos na tila nagbigay sa kanya ng lakas na mas higit pa sa anumang hukbo. Isinilid niya ang medyas sa loob ng kanyang blazer, malapit sa kanyang puso. Lisa, gisingin mo ang lahat ng contact natin sa media. I want a press conference tomorrow at 8:00 ng umaga. Not about the company, but about the kidnapping of my daughter. Utos ni Mercedes sa telepono, ang kanyang boses ay parang isang general na naghahanda para sa huling pagsalakay. Pero ma'am, ang court order. The court order is based on a lie, Lisa. And tomorrow the whole Philippines will see the face of the man who sold his soul to a devil just to be called a son. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay nang makatanggap si Mercedes ng isang hindi kilalang mensahe sa kanyang personal na numero. Isang video clip ito. Sa video makikita si Aurora na umiiyak sa loob ng isang silid na pamilyar kay Mercedes, ang lumang kwarto sa mansyon ng mga Montenegro kung saan siya dati kinulong ni Alejandro. Ngunit may isang aninong nakatayo sa likod ni Aurora. Isang aninong hindi si Doña Consolacion o si Mateo. Isang lalaking may hawak na hiringgilya. Isang malinggalaw mo, Mercedes, at tuluyan nang makakatulog ang iyong bukang liwayway. Ang mensaheng kasama ng video ay nagmula sa isang numerong hindi rehistrado. Napahawak si Mercedes sa kanyang mesa. Ang kanyang plano ay perpekto, ngunit ang mga kaaway niya ay handa nang pumatay. Sino ang lalaking nasa video? At hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Mercedes, ang kanyang katarungan o ang buhay ng kanyang anak?
Ang mata crystal na chandelier sa Grand Ballroom ng Diamond Hotel ay tila naglalabas ng mga nakabubulag na liwanag sumasalamin sa mga ngiti ng mga mapagpanggap na elitista. Ngayong gabi ang paglulunsad ng bagong proyekto ng mga Montenegro, isang huling pagtatangka ni Doña Consolacion na ipakita sa mundo na sila pa rin ang hari at reyna ng industriya ng barko. Nakatayo si Doña Consolacion, sa gitna ng entablado suot ang isang ternong kulay pilak na tila baluti ng kanyang kasinungalingan. Tonight we celebrate not just business, but the strength of the Montenegro family. We have faced storms, we have faced enemies, but we always remain on top. Anunsyo niya ang kanyang boses ay puno ng kayabangan habang nakatingin kay Mateo na nakatayo sa gilid. Ngunit bago pa man makapalakpak ang mga panauhin, ang malaking double door ng ballroom ay bumukas ng marahas. Ang katahimikan ay mabilis na kumalat sa buong silid kasing bilis ng panlalamig ng mga kamay ni Alejandro nang makita niya ang babaeng pumasok. Si Mercedes Valderrama. Hindi na siya ang babaeng basang-basa ng ulan. Suot niya ang isang gown na kulay itim, ang kulay ng pagluluksa para sa kanyang nakaraan at ang kulay ng kamatayan para sa hinaharap ng kanyang mga kaaway. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol, ang tunog ng kanyang sapatos sa marmol na sahig ay nagpapaalingaw-ngaw sa katahimikan ng silid. It's a beautiful party, Doña Consolacion, but it's a bit sad to celebrate inside a house that you no longer own. Ang boses ni Mercedes ay hindi malakas, ngunit umabot ito sa bawat sulok ng ballroom dahil sa suot niyang lapel mic. Mercedes, anong kalapastanganan ito, guards, ilabas ang babaeng ito. Sigaw ni Alejandro, ngunit walang sumunod sa kanya. Ang mga guards na nakapaligid ay nanatiling nakatayo ng tuwid dahil alam nila kung sino ang tunay na nagpapasahod sa kanila. Lumakad si Mercedes patungo sa gitna ng entablado. Inilabas niya ang isang asul na folder at inilapag ito sa rostrum. 90%. Yan ang kabuuan ng shares at utang ng Montenegro Group na hawak ko ngayon. I am not just a guest, Alejandro. I am your owner. Sa likod ni Mercedes, ang higanting projector screen na dapat ay magpapakita ng kanilang bagong barko ay biglang nagbago. Hindi mga blueprints ang lumabas kundi ang malinaw na video, yung pag-uusap ni Mateo at Doña Consolacion sa lumang bodega. Ang boses ni Mateo na umaamin sa paggawa ng peking medical records ay umalingaw-ngaw sa buong ballroom, narinig ng bawat investor, ng bawat reporter at ng bawat kaibigan ng pamilya. Hindi lang iyan, dagdag ni Mercedes habang nakatingin ng diretso sa nangangatog na si Doña Consolacion. Ito naman ang ebidensya ng nangyari 5 taon na ang nakalipas. Isang lumang CCTV footage mula sa labas ng mansyon ng mga Montenegro ang lumabas ang gabi ng ulan kung saan si Alejandro mismo ang nagtulak sa buntis na si Mechi palabas ng gate habang si Doña Consolacion ay nanonood ng may ngiti. Ang mga bulungan sa paligid ay naging isang malakas na hiyaw ng pagkabigla. Ang mga marites na dati ay nanguya kay Mechi ay ngayon ay nakatingin ng may pandidiri sa mga Montenegro. Ang golden moment ng kabanatang ito ay nang mapansin ni Mercedes ang takot sa mga mata ni Mateo. Lumapit siya sa lalaki, kinuha ang baso ng wine mula sa kamay nito at dahan-dahang ibinuhos ang laman sa sapatos ni Mateo. The view is much better from up here, isn't it? Attorney O, baka mas sanay ka sa amoy ng kalawang sa bodega kung saan mo ibinenta ang iyong kaluluwa. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, nakita ni Mercedes ang isang tauhan ni Doña Consolacion na mabilis na lumabas ng ballroom. Ang kanyang puso ay tila piniga. Aurora, where's my daughter Consolacion? Tanong ni Mercedes, ang kanyang boses ay puno na ng banta ng kamatayan. Sabihin mo sa akin kung nasaan siya o sisiguraduhin kong ang selda mo ay mas madilim pa sa kalsadang ibinigay mo sa akin. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay nang humagalpak ng tawa si Doña Consolacion sa kabila ng kahihiyan. You think you won, Mercedes, look at the screen again. Nagbago ang imahe sa screen. Makikita si Aurora na nakatali sa isang upuan sa loob ng isang silid na nagsisimulang mapuno ng usok. Sa tabi ng bata ay isang countdown timer na may natitira na lamang na 3 minuto. Ang bawat hakbang mo para sirain kami ay isang hakbang patungo sa libingan ng iyong anak. Bulong ni Doña Consolacion, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa wagas na kasamaan.
Nabitawan ni Mercedes ang kanyang mikropono. Ang tunog ng pagkakalaglag nito sa sahig ay tila ang tunog ng pagguho ng kanyang mundo. Ang buong ballroom ay naging saksi sa isang ina na handang itapon ang lahat ng kanyang yaman at tagumpay para sa isang buhay. 3 minuto. 3 minuto para iligtas ang kanyang bukang liwayway mula sa apoy ng impyerno. Ang bawat tibok ng aking puso ay tila isang malakas na tambol na nakikipag-unahan sa pulang numerong mabilis na bumababa sa screen. 2 minuto at 40 segundo. Iyon na lamang ang natitirang hininga para sa aking bukang liwayway. Nanigas ang buong ballroom. Ang mga mamahaling hiyas na suot ng mga panauhin ay tila naging mga malamig na bato sa gitna ng init ng tensyong bumabalot sa paligid. Napatingin si Mercedes kay Doña Consolacion. Ang matandang babae ay hindi na mukhang kagalang-galang. Ang kanyang mukha ay baluktot sa isang ngisi ng wagas na kabaliwan. Tila ba ang pagbagsak ng kanyang kumpanya ay ipinagpalit niya sa kagalakang makitang nadudurog ang kaluluwa ng kanyang kaaway. Nasaan siya, Consolacion, sabihin mo sa akin? Ang sigaw ni Mercedes ay nanggaling sa kailaliman ng kanyang pagkatao, isang hiyaw ng isang inang handang pumatay para sa kanyang anak. Bakit ko sasabihin sa'yo para mailigtas mo siya? Humagalpak ng tawa ang matanda, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa puot. Gusto kong maramdaman mo ang mawalan ng lahat, Mercedes. Gusto kong maranasan mo ang mabuhay sa isang mundong walang liwanag tulad ng ginawa mo sa amin. Sa gitna ng kaguluhan, isang boses ang bumasag sa pagitan nila. Nasa lumang bodega siya ng Montenegro Shipping sa Pier 14. Doon siya dinala ng mga tauhan ni Ina. Lahat ay napalingon kay Mateo. Ang abogado ay nakatayo doon, nanginginig ang mga kamay at ang muka ay putlang-putla. Ang paradoxical supporter ay tila natauhan nang makita ang muka ng bata sa screen. Kahit gaano katindi ang kanyang puot, hindi niya kayang sikmurain ang pagpatay sa isang inosenteng dugo na wala namang kinalaman sa kanilang digmaan. Mateo, traidor ka! Sigaw ni Doña Consolacion, tinang kanyang saktan ang anak, ngunit mabilis na humarang ang mga pulis. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Mercedes. Sa gitna ng kanyang mga mamahaling tela at sapatos, tumakbo siya palabas ng ballroom. Hindi niya inalintana ang mga reporter na humaharang sa kanya o ang mga flash ng camera. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Aurora na nalulunod sa usok. Drive, Lisa, bilisan mo! Sigaw ni Mercedes pagpasok sa sasakyan. Ang bawat segundo ng trapiko sa Maynila ay tila isang taon ng pagdurusa. Sa kanyang tablet nakikita niya ang timer 1 minuto na lamang. Pagdating sa Pier 14, hindi na hinintay ni Mercedes na huminto ang sasakyan. Tumalon siya palabas at tumakbo patungo sa nagbabagang bodega. Ang amoy ng sunog na goma at chemical ay sumalubong sa kanya. Ang init ay tila gustong tunawin ang kanyang balat, ngunit ang kanyang puso ay mas maalab pa kaysa sa apoy. Aurora, anak! Sigaw niya habang pilit na binubuksan ang nakakadenang pinto gamit ang isang bakal na nakita niya sa paligid. Ang kanyang mga kamay ay nasusugatan at nagdurugo, ngunit hindi niya nararamdaman ang hapdi. Ang tanging sakit na kanyang nararamdaman ay ang isiping hindi niya na muling mayayakap ang kanyang anak. Sa loob nakita niya si Aurora sa gitna ng makapal na usok. Ang bata ay wala ng malay, ang kanyang maliit na katawan ay nakasandal sa isang poste. Ang timer sa tabi nito ay nagpapakita na lamang ng 10 segundo. 10 segundo para sa isang himala. Sa isang marahas na paghila, nabuksan ni Mercedes ang pinto. Pumasok siya sa gitna ng naglalagayab na apoy, binuhat ang anak at tumakbo palabas ng buong lakas. Kasabay ng kanyang pagtalon palayo sa bodega ay ang isang malakas na pagyanig, ang pagsabog na nagpabagsak sa buong istruktura. Ang init ng pagsabog ay humampas sa kanyang likuran, ngunit ang kanyang mga bisig ay nanatiling nakayakap ng mahigpit kay Aurora, tila ba ang kanyang sariling katawan ang nagsisilbing baluti ng bata. Nakahiga sa sahig ng pier, habang ang mga sirena ng bumbero at ambulansya ay umaalingaw-ngaw sa paligid, dahan-dahang iminulat ni Mercedes ang kanyang mga mata. Tumingin siya sa kanyang mga bisig. Si Aurora ay humihinga mahina, ngunit tiyak. Mommy! Ang mahinang bulong ng bata ay tila pinakamagandang musika na narinig ni Mercedes sa buong buhay niya. Nandito na si Mommy, baby, hindi ka naiiwan ni Mommy ta.
Hikbi ni Mercedes habang hinahalikan ng noo ng anak. Ang kanyang luha ay humalo sa uling at dumi sa kanyang mukha. Sa kabilang panig ng lungsod, habang pinapanood ang balita sa telebisyon, nakita nina Alejandro at Beatriz ang pagbagsak ng kanilang imperyo. Ang mga pulis ay pumasok sa mansyon para arestuhin sila sa kasong kidnapping at attempted murder. Si Beatriz ay nagsisigaw sinisisi si Alejandro habang si Alejandro ay nakatulala lamang sa screen, nakatingin sa mukha ng babaeng itinapon niya, noon na ngayon ay kinikilala bilang bayani ng buong bansa. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay nang makita ni Mercedes si Mateo na nakatayo sa di kalayuan sa pier pinapanood silang mag-ina. May dala itong isang folder. Lumapit ang abogado, ang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit may kasamang huling babala. Hindi pa tapos ang lahat, Mercedes. Ang ebidensyang ibinigay ko sa'yo, may isang bahagi doon na hindi mo pa nababasa. Isang katotohanang mas masakit pa sa pagkakaalam mong anak ako ni Konsolasyon. Sabi ni Mateo, bago ito dahan-dahang naglakad palayo, patungo sa mga naghihintay na pulis. Anong katotohanan ang nakatago sa huling pahina ng mga dokumento ni Mateo? At sa kabila ng kanyang tagumpay, handa ba si Mercedes na harapin ang huling lihim na maaaring tuluyang sumira sa kanyang bagong simula, Marpik Kamatataw? Ang pinakamabigat na pasan sa mundo ay hindi ang galit na kinikimkim mo sa loob ng maraming taon, kundi ang katotohanang kailangan mong harapin sa oras na wala ka ng ibang matatakbuhan. Ang katarungan ay madaling makamit kapag mayaman ka, pero ang kapayapaan, yun ang pinakamahal na bagay na kailangan mong bayaran ng iyong sariling nakaraan. Nakatayo si Mercedes sa harap ng malawak na bintana ng kanyang silid sa ospital, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Sa likod niya, mahimbing, na natutulog si Aurora, ang maliit nitong dibdib, ay payapang tumataas at bumababa. Hawak ni Mercedes ang folder na iniwan ni Mateo sa pier. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang nanginginig habang binubuksan ang huling pahina nito. Doon bumungad ang isang lumang sulat na may pirma ni Alejandro, isang sulat na may petsang 1 linggo, bago ang gabing itinapon siya sa ulan. Sa loob ng sulat, inamin ni Alejandro na alam niya ang tungkol sa pagbubuntis ni Mercedes. Alam niyang sa kanya ang bata. Ngunit nakasaad din doon ang isang kasunduan ibibigay ni Alejandro, ang custody ng bata kay Doña Consolacion, kapalit ng pagbabayad ng matanda sa lahat ng kanyang utang sa sugal. Ang bawat salita sa sulat ay tila isang bagong ulan ng asido na sumusunog sa balat ni Mercedes. Hindi lang siya basta pinalayas. Ibinenta siya ng lalaking pinag-alayan niya ng buhay. Ang kanyang asawa ay hindi lang huli sa katotohanan, kundi isang kasabwat sa plano na agawan siya ng dangal at anak. Napakababa mo, Alejandro. Bulong ni Mercedes, ang kanyang boses ay puno ng pait na tila lasong kumakalat sa kanyang lalamunan. Kinabukasan, sa loob ng bisitahan ng kulungan, nakaupo si Mercedes sa harap ng isang makapal na salamin. Sa kabilang panig ay si Alejandro. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang suot na kulay kahel na uniforme ay tila isang simbolo ng kanyang tuluyang pagbagsak. Mechi, patawarin mo ako. Ang boses ni Alejandro ay isang mahinang kaluskos, halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng ibang mga bilanggo. Ginawa ko lang iyon dahil natatakot ako kay Ina. Natatakot akong mamatay sa hirap. Tumingin si Mercedes ng diretso sa mga mata ng lalaki. Hindi si Doña Consolacion ang pumatay sa pag-ibig ko sa iyo, Alejandro. Ikaw mismo ang gumawa noon nang pirmahan mo ang sulat na yon. Ibinenta mo ang sarili mong dugo at laman para sa ilang pirasong pilak. Iyon ang dahilan kung bakit hindi mo kailanman nakuha ang respeto na pilit mong hinihingi sa mundo. Ang golden moment ng kabanatang ito ay nang ilabas ni Mercedes ang kanyang lumang singsing, ang simpleng gintong singsing na ibinigay ni Alejandro noong sila ay nagsisimula pa lamang bilang mechi at isang hamak na empleyado. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa. Ito ang huling bahagi mo na nasa akin. Sabi ni Mercedes, ang kanyang boses ay naging kalmado at malumanay, isang senyales na ang bagyo sa kanyang puso ay tuluyan ng humupa. Binibigay ko na ito sa iyo hindi dahil sa galit, kundi dahil wala na itong puwang sa buhay ko. Ang pagpapatawad ay hindi para sa iyo, kundi para sa sarili ko at para kay Aurora. I want to be whole again, and I cannot be whole if I am still carrying a ghost like you.
Tumayo si Mercedes at tumalikod. Narinig niya ang hagulgol ni Alejandro sa kabilang panig ng salamin, ang tunog ng kanyang palad na pilit na humahampas sa harang, ngunit hindi na lumingon ang reyna. Sa bawat hakbang niya palabas ng kulungan, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang balikat. Ang bawat hakbang ay tila isang pagtakas mula sa isang madilim na kuweba patungo sa liwanag ng tunay na kalayaan. Sa labas, naghihintay si Yaya Loring at si Aurora na nakaupo sa loob ng sasakyan. Nang makita ni Aurora ang kanyang ina, mabilis itong kumaway at muling sumigaw ng mommy nang may matamis na ngiti. Ang cliffhanger ng kabanatang ito ay nang makatanggap si Mercedes ng isang tawag mula sa kanyang opisina habang nasa biyahe sila pauwi. Ma'am, kailangan niyo pong bumalik sa kumpanya. May isang lalaking naghihintay sa inyo. Sinasabi niyang siya ang tunay na may-ari ng lupang kinatatayuan ng Valderrama Tower at mayroon siyang hawak na dokumentong maaaring bumura sa lahat ng inyong yaman. Isang bagong muka, isang bagong lihim. Sino ang estrangherong ito na nangangahas na hamunin ng reyna sa oras ng kanyang tagumpay? Ang huling kabanata ng isang digmaan ay hindi isinusulat gamit ang dugo, kundi gamit ang tinta ng kapayapaan. Sa bawat paglubog ng araw may dalang pangako na ang dilim ay hindi kailanman magiging permanente para sa mga taong marunong maghintay sa bukang liwayway. Nakatayo si Mercedes sa harap ng malaking pintuan ng kanyang opisina. Ang kanyang puso ay tumitibok ng may kakaibang bilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagod na tila ngayon pa lamang nagpaparamdam sa kanyang mga buto. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakaupo sa kanyang silya, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang buhok ay kasing puti ng niyebe at ang kanyang presensya ay tila isang bundok na hindi kayang igiba ng anumang bagyo. Don Julian Bulong ni Mercedes. Ang pangalang iyon ay narinig niya sa kanyang ama noon, ang tanging tao na pinagkakautangan ng loob ng mga Valderrama. Humarap ang matanda, ang kanyang mga mata ay matalim ngunit may bahid ng paghanga. I've been waiting for you, Mercedes. You look exactly like your father when he was cornered. Brave, stubborn, and filled with a fire that refuses to die. Inilapag ni Don Julian ang isang dilaw na papel sa mesa. Totoo ang sinabi ng iyong secretary. Ang lupang ito ay nakasangla sa akin bago pa man mamatay ang iyong ama. It was a test, Mercedes. Isang pagsubok na iniwan ng iyong ama para sa kaisa-isa niyang tagapagmana. Nangunot ang noo ni Mercedes. Isang pagsubok. After everything I went through, after being Mechi for 5 years. Exactly, ngumiti ang matanda, isang ngiting puno ng karunungan. Ang iyong ama ay natatakot na baka ang yaman ay maging isang lason para sa'yo. Sinabi niya sa akin, Julian, kapag ang anak ko ay natutong lumuhod sa putikan nang hindi nawawala ang kanyang dangal, ibigay mo sa kanya ang lahat. Your time as Meki, the pain you suffered from the Montenegros, and the way you protected your daughter, iyon ang nagpatunay na karapat-dapat ka sa titulong Valderrama. Dahan-dahang kinuha ni Don Julian ang papel at pinunit ito sa harap ni Mercedes. The debt is paid, Mercedes. Not with money, but with the strength of your character. This tower, this empire is yours. Truly yours. Sa isang saglit, tila lahat ng bigat na dinala ni Mercedes sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng naglaho. Huminga siya ng malalim, ang hangin ay tila mas matamis at mas magaan. Ang digmaan ay tapos na. Wala nang kailangang patunayan. Wala nang kailangang kaaway. Lumipas ang ilang buwan. Ang Montenegro Shipping Lines ay tuluyan ng nabura sa mapa ng industriya. Si Doña Consolacion ay nananatili sa loob ng isang mental facility, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan ng yaman na kailanman ay hindi na babalik sa kanya. Si Alejandro ay nagsisilbi ng kanyang sentensya, habang si Beatriz ay nawala na parang bula matapos makuha ang lahat ng huling barya ng mga Montenegro. Nakatayo si Mercedes sa dalampasigan ng kanilang private resort sa Batangas. Ang tunog ng mga alon ay tila isang oyay na nagpapakalma sa kanyang diwa. Kasama niya si Yaya Loring na masayang pinapanood si Aurora na naglalaro sa buhanginan. Mommy, look, a starfish. Masayang sigaw ni Aurora habang tumatakbo patungo sa kanya. Binuhat ni Mercedes ang anak at hinalikan ito sa pisngi. Ang amoy ng dagat at ang init ng balat ng bata ay sapat na para makalimutan niya ang bawat hapdi ng nakaraan. Sa di kalayuan, nakita niya si Mateo na nakatayo malapit sa mga puno ng niyog.
Nakalaya na ito pagkatapos makipagtulungan sa mga otoridad at ngayon ay nagsisilbi bilang abogado para sa mga mahihirap sa probinsya. Hindi sila nag-uusap ngunit sa isang palitan ng tingin, naroon ang kapatawaran at ang pagkilala sa mga sugat na kapwa nila pinilit na gamutin. "Are you happy, Ma'am Mercedes?" tanong ni Yaya Loring habang lumalapit dala ang isang baso ng sariwang buko juice. "Hindi lang happy, Yaya. I am at peace," nakangiting sagot ni Mercedes. "Naintindihan ko na ang tunay na yaman ay hindi na sa ginto or sa mga gusaling pagmamay-ari ko. It's in the moments like this where I can hold my daughter without fear and look at the future without the shadows of the past." Ang huling kislap ng araw sa abot-tanaw ay tila isang pagbabasbas para sa bagong simula ng Reyna. Wala na si Mechi, wala na ang galit ni Mercedes. Ang natira na lamang ay isang ina, isang babae, at isang bagong umaga na puno ng pag-asa. "Tara na, Aurora, uwi na tayo," bulong ni Mercedes sa anak. "Uuwi na tayo sa bahay, Mommy?" tanong ng bata. "Oo, anak. Sa bahay na puno ng pag-ibig kung saan hindi na muling uulan ng luha." At sa huling sandali, bago tuluyang magdilim ang langit, makikita ang anino ng dalawang taong naglalakad sa dalampasigan, isang malaki at isang maliit patungo sa isang liwanag, na hinding-hindi na muling maglalaho. Dasig. Ang bawat pilat sa ating katawan ay hindi tanda ng ating pagkatalo, kundi mga mapa ng mga digmaang ating napagtagumpayan. Ang tunay na yaman ng isang tao ay hindi nasusukat sa laki ng gusaling kanyang pagmamay-ari, kundi sa lalim ng kapayapaang kanyang natamo matapos ang pinakamahabang gabi ng kanyang buhay. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang huling humampas ang ulan ng pagsubok sa buhay ni Mercedes Valderrama. Ngayon sa ilalim ng maaliwalas na langit ng hapon, nakatayo siya sa hardin ng Aurora Center, isang pundasyong itinayo niya para sa mga kababaihang nakaranas ng pang-aapi at kawalan ng katarungan sa loob ng sarili nilang mga tahanan. Ang tunog ng mga bata na nagtatakbuhan sa damuhan at ang malalambing na tawa ng mga inang muling nakahanap ng kanilang tinig ay tila isang banal na awitin para kay Mercedes. Dito ang bawat babaeng tulad ni Mechi noon ay tinuturuang tumayo lumaban at kilalanin ang sarili nilang halaga. Sa kanyang mga kamay ay hawak ni Mercedes ang isang maliit na kwaderno. Dito niya isinusulat ang lahat ng mga aral na nais niyang ipamana kay Aurora. Binuksan niya ang huling pahina at dahan-dahang binasa ang kanyang sariling sulat kamay. "Anak, natutunan ko na ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang kailangang bumalik ang lahat sa dati. Ang pagpapatawad ay ang pagpili na huwag nang hayaan ang nakaraan na diktahan ang iyong hinaharap. Pinatawad ko na ang iyong ama hindi dahil karapat-dapat siya rito, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko na maging malaya mula sa kanya." Napangiti si Mercedes nang makita ang isang pamilyar na anino na papalapit sa kanya. Si Mateo. Hindi na ito ang abogadong balot ng puot at lihim. Ngayon suot ang isang simpleng puting polo, bitbit niya ang ilang mga libro para sa library ng center. Ang kanilang pag-uusap ay hindi na tungkol sa mga kaso or foreclosure, kundi tungkol sa pag-asa at pagbuo ng mga bagong pangarap. Mayroong isang tahimik na pag-unawa sa pagitan nila, isang pag-ibig na hindi minadali, kundi hinayaan na kusang sumibol mula sa mga abo ng kanilang nakaraan. Nabalitaan ni Mercedes na si Doña Consolacion ay payapang pumanaw na sa loob ng pasilidad habang si Alejandro ay patuloy na nagsisilbi ng kanyang sentensya. Natututo na ang tunay na kapangyarihan ay wala sa pangalan, kundi sa pagpapakumbaba. Wala na siyang nararamdamang galit para sa kanila. Ang tanging natira ay ang pasasalamat dahil ang kanilang kasamaan ang naging daan para matuklasan niya ang sarili niyang lakas. "Mommy, Mommy!" Ang sigaw ni Aurora ang muling nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang bata ay tumatakbo patungo sa kanya, may hawak na isang puting rosas mula sa hardin. Kinuha ni Mercedes ang rosas at inilagay ito sa kanyang buhok bago binuhat ang anak at hinalikan sa noo. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Mercedes ang sagot sa tatlong mahahalagang tanong na matagal nang gumugulo sa kanya. Nakapatawad na ba siya o dahil ang kanyang puso ay wala ng puwang para sa puot? May kapayapaan na ba siya o dahil ang kanyang gabi ay hindi na binubuo ng mga luha, kundi ng mga panalangin ng pasasalamat? At ano ang aral na may iwan niya sa mundo
na ang isang babae gaano man kinaladkad sa putikan ay may kakayahang bumangon lumipad at maging liwanag para sa iba. Tumingin si Mercedes sa abot tanaw kung saan ang araw ay tuluyan ng nagpapaalam. Ang dilaw at kulay kahel na langit ay tila isang malapad na canvas ng kanyang tagumpay. Wala na ang takot sa ulan, wala na ang lungkot ng kahapon. Tapos na ang kwento ni Mechi anak, bulong ni Mercedes habang nakatingin sa mga mata ni Aurora. At ang kwento mo, ang kwento natin, ay nagsisimula pa lamang sa isang mundong puno ng liwanag. Dahan-dahang lumakad ang mag-ina, pabalik sa loob ng center kasama si Mateo at si Yaya Loring. Ang kanilang mga anino ay tila nag-iisa sa ilalim ng dahan-dahang paglitaw ng mga bituin. Ang bawat hakbang ay may dalang katiyakan na anuman ang mangyari ang Reyna ay hindi na muling luluhod sa harap ng kawalan. Ang huling maririnig sa katahimikan ng hapon ay ang mahinang tunog ng pagtiklop ng kwaderno, ang huling tuldok sa isang buhay na hinaluan ng sakit, ngunit tinapos ng may wagas na kaluwalhatian. Ang liwanag ng dapit hapon ay dahan-dahang naglalaho, ngunit ang init ng pagmamahal sa pagitan ng isang ina at anak ay mananatiling buhay sa ating mga alaala. Sa huli, hindi ang yaman ang nagligtas kay Mercedes, kundi ang kanyang tapang na piliin ang sarili at ang kanyang anak sa gitna ng unos. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa mahaba at madamdaming biyahe ni Mercedes Valderrama. Habang isinusulat ko ang bawat bahagi ng kwentong ito, lalo na nang balikan natin ang gabing iyon, ang gabing itinapon si Mechi sa ulan, nakaluhod sa putikan habang yakap ang kanyang tiyan, hindi ko mapigilang mapahinto at maluha. Ramdam ko ang lamig ng kalsada at ang hapdi ng bawat pangungutya sa kanya. Ang bawat salita sa kwentong ito ay hinubog mula sa mga totoong sugat at tagumpay na ating nasasaksihan, sa tunay na buhay isang paalaala na ang bawat babae ay may itinatagong lakas na mas matigas pa sa brilyante. Huwag nating isipin na tayo ay parang isang lumang singsing na pwedeng itapon o baliwalain kapag nawalan na ng ningning. Tulad ni Mercedes, ang ating halaga ay hindi nagmumula sa kung sino ang nagmamay-ari sa atin, kundi sa gintong bumubuo sa ating pagkatao na kahit kailan ay hindi madudumihan ng anumang putik ng kahapon. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Mercedes, kaya nyo rin bang iwanan ang lahat ng puot at piliin ang tahimik na kapayapaan sa dalampasigan? Kumusta na po kayo, aking mga kaibigan? Saan nyo po pinapakinggan ang kwentong ito? Marahil ay nagluluto kayo para sa inyong mga mahal sa buhay naglalaba o nagpapahinga matapos ang isang nakakapagod na araw. Sana ay ibahagi nyo sa aming comment section ang inyong mga saloobin o kahit ang inyong sariling mga karanasan. Dahil dito ay lagi kaming nakahandang makinig sa inyo. Huwag nyo rin pong kalimutang i-like at i-share ang ating video upang mas marami pa tayong pusong maabot at mabigyan ng pag-asa. Naway manatiling matatag ang inyong puso, anuman ang ulan na dumaan sa inyong buhay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-asa at pag-ibig. Pamagat ng kwento sa pagitan ng putik at ginto. Ang pagbangon ni Mercedes Valderrama. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning libangan at upang maghatid ng positibong mensahe sa bawat isa.